No? Oh. Action ninyo. Oh, so ibig sabihin, ano, Sabi, wala. Meron. Alam namin. Ano sabi ni Alonly TV? Pangit mo, Fiona. Liar ka, malapit ka na. Grabe ka naman. Oh. ebidensya. Eh, last year pa yan eh. Di dapat sinay nila last year. Wala eh. Hindi nagamit nila yung COA. Humingi, nang humingi, nang humingi, nang humingi. Yun, naipakita naman yung 900 na resibo at kalahati ho nun, mga kababayan, ay wala po sa PSA. Marriage certificate, birth certificate, death certificate, wala lahat. Ano po? Pwede naman daw pong gumamit ng alias. Wala namang problema po yan. Kaya lang, pagdating sa COA, kailangan mo ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino si Kokoy Villamin, kung sino yung umigit doon sa sauna. Kailangan ay hindi kasama yon. Ay, sorry. Sir Paulo, shoutout po sa inyo. Ano? At kay Chai-Cher at kay Chess Master. Oh, sorry, naisama ko yung umigit sa sa sauna. Hindi, gano'n naman po talaga daw eh. Walang problema na gumamit ng alias, pero dapat pagdating sa COA, may hiwalay na pagpapaliwanag o hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Kung sino si Kokoy Villamin. Hindi mo lang basta iiwanan yan ng ganyan. Eh di lahat ng lahat ng merong confidential funds, ang ginawa na lang nila. Hula ka na lang, alias na lang, okay na yan. Send mo doon sa COA. Sabihin mo, bumili tayo ng impormasyon galing kay Mr. Aljoy. O, di ba? O, sabihin mo, address ni Mr. Aljoy ay taga Muñoz. O, di ba? Sabi, pa-shoutout naman, idol, kay Roma Jamola, love ko, watching from Muñoz, Quezon City, tinda ng balot at Penoy. O, di ba? Sana maubos ang inyong paninda. Di ba? Ang gagawin nung ibang may mga confidential funds, hulaan mo na lang yung na yan. Gumawa ka na lang ng alias. Tapos isend mo sa kanila, sa COA. Ayos na! Okay na yun sa COA. Hindi. Para po maiwasang manakaw, magamit sa iba yung perang iyon o yung pondong iyon, kailangan may tamang pagpapaliwanag at may tamang pagkakakilanlan. No? Ano po yung sinasabi? Nung sila Jeffrey Santos, pangalan si KNPA dati? Si Celis? Delikado yung mga ganyan. Delikado bakit? Yung COA ba mga terorista ho ba yon? Kalaban po ba ng gobyerno yung COA? Hindi. No? Sila ang nag-check kung nawaldas ba o nagamit ba ng tama yung pera, yung mga pondo. No? Kaya yung sinasabi nila, naku, hindi safe kasi ibibigay yung COA. Bakit? Ano yun? Mga mamamatay tao ho ba yun? Hindi naman. Sa ngayon ng gobyerno yun. Di ba? Nandiyan na po yung pambansang nanay. Oh, si Survivor, di ba? Game. Hanggang makahanap kayo. Oh, sa planet Jupiter, hanggang ngayon pala wala pa ding ebidensya. Nagpi-fishing expedition pa din pala. Oh, okay. Ng anong pwede namin gamitin. Alam ko na, ako naman kasi talaga target, diba ma'am? Opo. Kasi may mga nakita. At hindi naman po kayo tatargetin kung walang nakita na mga illegal di umano. Di ba? Kaya nung iba, tahimik lang. Wala dahil wala namang illegal o wala namang mga ganyang issue na pagnanakaw, etc. di umano. Di ba? Ako talaga yung target. Except that, pero, wag nyo naman po sanang sabihin na kaya kayo ay target kasi kayo yung number 1 na tatakbo o kayo yung number 1 para sa 2028 election. Wag naman po ninyong gamitin iyon. Sawa na yung Pilipino doon. Hindi na po naniniwala ang mamamayang Pilipino doon sa mga ganong excuses ho. Wala na yon, Madam BP. Ano po, DDS na lang po ang naniniwala doon. Yung kesyo, ay pinupolitika lang po ako. Ang putang na si Defensor pinupolitika, di naman politiko. 'Di ba? Lahat po sila mga kababayan eh.
No, kahit na yung mga vlogger, pinupolitika lang po kami. Yun yung lagi nilang idinadahilan. Alam niyo po yung pagkakasabi niya, pagdeklara niya na siya ay tatakbo sa 2028 election. Ako po naniniwala ako sinadya yun para yun yung paulit-ulit nilang sabihin sa mamamayang Pilipino na kaya po ako ipinapa-impeach dahil po nagdeklara ako na tatakbo ako sa 2028 election. Natatakot po sila na matalo. Kaya gusto nila matanggal ako. Sinadya ho nila yun para magkaroon at least sila ng kanilang pangdepensa. Yun na po. Yung pangdepensa nila, mga kababayan. Pinupolitika ako kasi tatakbo ako sa 2028. Pajulit-julit po na ganun. Sabi ni Alonly TV, no, malapit nang matapos ang paghari-harian nila. Sabi ni Aquaboy, kapal pa ng mukha mong humarap sa taong bayan. BP Lustay daw po. Sabi ni Rolly Viñas, lahat sila, iisa ang palusot. Palagi silang pinupolitika. Kahit hindi naman mga politiko yung iba sa kanila. Pinupolitika ang kanilang palusot. Dahil nga wala silang ebidensya. Siguro sa kanila. Baka nananatili pong sarado ang tenga, nananatili pong nakapikit. Kaya para sa kanila, walang ebidensya. Pero sa atin, natutok po, mga kababayan, alam natin yan. Tsaka pag tingnan nyo po sa kanila, mga bossing, sa atin kapag tayo ay, tayo nag-vlogo, laging may video, laging may picture, laging may mga ebidensya, lahat to yan, mga boss chief sir, no? Pero sa kanila, kapag ka sila yung nagsalita po, mga bossing, at pinaparatangan si Bongbong Marcos na ating Pangulo, si Martin Romualdez na congressman, pagka sila nagsalita, makikita mo, ebidensya nila, parang ang layo-layong tumugma doon sa mga tao. Ni hindi mo man lang makita yung presensya ni Pangulong Bongbong Marcos, ni wala kang marinig na boses ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga pinapakita nila o isinusumite nila ng mga ebidensya. Puro laway-laway. Tapos nagkakalaban-laban pa po yung mga sinasabi nila. Example na lang po, yung 18 marites. Yung kay 18 marites, mga kababayan, si De Lima nakatanggap ng pera sa amin, mali-maleta. Napansin, sandali, nakakulong yata si De Lima dyan o kakalabas lang ni De Lima. Wala namang posisyon si De Lima nung mga panahon na yan. Biglang bawi. Yung biglang bawi si Baligon. Ay, na-oversight lang po namin. No? Si De Lima. Kasi kasama doon sa mga whatever o achuchuchu. Tapos biglang naging pipir bag na lang daw po. Pipir bag, sabi nung pipir bag po yung dala ni dating Senador De Lima, ni Congressman De Lima. Ang gulo na. Naging paper bag, naging expandable folder. Susunod po dyan, folder na lang. Susunod po, envelope na lang po yan. Susunod, ampaw na lang po, mga kababayan, ang tinanggap. Di ba? Ang gulo nila, mga bossing. Maglalabas ng ebidensya, ganun. Kaguluhan pa. Sa atin, pagka merong mga balitang ganyan, pinapakita natin. Ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, Uy, muntik na nga doon sa sa kampo ninyo, 'di ba, sa Office of the Vice President. Pakipaalala nga sa akin yung matanda, no? Yung medyo sumakit yung dibdib kasi ipit na. Yung medyo matanda, yung disbursement officer niya, mga kababayan, na pag gano'n, no? Kasi ayan na, napipick up po ni ni Colonel La Chica, yung mga doppelbag. Diba? Tapos siguro, pansin niya sa sarili niya, putik na yan. Hindi kasama ito sa sasabihin ko. Napapaamin ako, masakit na dibdib ko. Hindi ko na po kaya. Sugod niyo na po ako sa ospital. Ganon din si Zulaika. Pinapaikot-ikot. No? Ikinontempt. Sumakit din. Si Mercado, sabi ni J. Jebar. Di ba? Si Zulaika din, ganon din ho, mga kababayan.
sumakit din ng dibdib, nagsusuka. Tapos nung nandoon na sa ospital, lalabas na ha. Si General Torre, kumbaga, nandoon sa eksena. Sabi ni VP Sara, pwede po ba tawag yung mga media, pakipalapit. Lapit. Naka-wheelchair si Sulaika. Yung pala, kapag kalapit ng media, kulang na lang ho, sabi, lights, camera, action! Tapos biglang iyak si Sulaika. Nakikita ho natin, mga kababayan yung mga arte ng mga staff Di ba? Yung mga kapag ka naiipit na po sila, aartihan na po. Kakagigil ang muka ni Tsaka Sara. Uy, gagalit kayo dyan kay BP Sara. Kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kine-question yung management style ko na on a need? Kasi daw po kagaya noong doon sa Department of Education, yung mga libro daw, yung mga laptop, kagaya na lang nun. Ilang milyon yung laptop. Nasayang, natenga, naburo lang doon sa imbakan. Kagaya po ng mga laptop na yan. 6 na buwan mong hindi magamit yan. Nalilate na po yan. No? Yearly. Nag-iiba yung mga specification ng mga laptop, etc. mga bossing. So, nalilate na po yung iba. Tapos, 2 taon, tenga lang, tambak lang. Sayang. Kaya nako-question at mako-question talaga kung paano ka mag-manage. Yun ho yun, mga bossing.